Si Loy, no, ngayon, no, ang pag-usapan nito tungkol sa Semana Santa, no, di ba? Alam niyo naman, no, every year is may celebration patungkol dito sa Abril, sa buwan ng Abril. Semana Santa. Lahat ng mga taong Kristiyano is nagsiselebrate sa mga ganito. Yung mga tao, no, kumbaga, ginagaya nila kung ano yung nangyayari kay Kristo noong unang panahon, noong pagtitiis niya doon sa Kalbaryo hanggang sa ipinako siya sa krus. Ito yung mga ginagaya ng mga tao. Maraming mga tao no na kumbaga acting as Christ, acting as Mary, acting as Pilato, ganito ganyan. Makikita mo sila na palakad-lakad sa daan, na cross, ganito ganyan. Alam nyo ba sa sinasabi ni Kristo noong unang panahon? Huwag kayong magpalinlang. Pagdating ng panahon, maraming mga tao na magsasabi, I am Christ. Yan yung mga tao na nagkukunwari na si Kristo. False Christ. Tapos sabi pa nila, itong mga bagay na ito is penitensya. Sabi pa nila, kung magpenitensya ka, yung kasalanan mo, mababawasan. O isipin mo, mababawasan ang kasalanan mo. So, hindi talaga mawala yung kasalanan mo. Hindi i-delete yung kasalanan mo, kundi mababawasan. Kung halimbawa, ang kasalanan mo, out of 100%, so bawasan ng 70%. Kasi nagpitinitinsya ka, so bawasan ng 70%. So, may 30% pa. So, hindi na lang nilubos talaga na i-delete yung kasalanan mo upang ikaw ay mapapatawad. So, nangangahulugan, hindi ka pala talaga napapatawad kasi nga binawasan lang yung kasalanan mo at hindi niya in-erase. Binawasan lang. May natira pa. So nangangahulugan, hindi ka pa napapatawad. Tanong ko ngayon sa inyo na mga Katolik, saan ninyo mababasa dyan sa Biblia na mababawasan ang inyong kasalanan kung magpenitensya kayo? At saan ninyo mababasa sa Biblia na kailangan ninyong magpenitensya upang ang kasalanan ninyo mababawasan? Hindi ninyo naintindihan ang mga ginagawa ninyo. Dahil nga binulag kayo ng kamalian. Binulag kayo ng maling doktrina. Yang mga ginagawa ninyo yan na mga penitensya na napapako sa cross, that is mockery and blasphemy against God. Hindi nyo alam ang inyong ginagawa. Hindi nyo naintindihan ang sinabi ng Panginoon. It is finished. Hindi nyo naintindihan. Paano nyo nga ba naintindihan? Lahat ng itinuturo ninyo, puro kabaliktaran sa nakasulat sa Biblia. Lahat ng mga bagay na hindi galing sa Biblia, demonic yan. Yang mga aral at turo na yan, na kailangan magpenitensya ka, babawasan ang kasalanan mo, hindi biblical yan, non-biblical yan. That is demonic. Lahat ng mga bagay na hindi nakasaad sa Biblia, gawa at turo yan ng demonyo. Yan yung sinabi ni Apostol Pablo. Na darating yung araw, ang mga tao hindi na makikinig sa tamang turo. Instead, ang pakikinggan nila ang mga turo ng mga demonyo. Yan ang ginagawa ng mga tao ngayon na hindi nakakaintindi kung ano ang sinasabi sa kasulatan. Hindi nila naintindihan kasi nga hindi nila binabasa ang Biblia. Yung mga taong gumagawa nito, dito mo mahalata at makikita na ang mga taong gumagawa niyan at mga taong naniniwala sa mga ganyan, yan yung mga taong bulag sa katotohanan. Hindi nagbabasa ng Biblia. Walang alam sa Biblia. Dahil nga ayaw nilang buksan ang Biblia, takot silang buksan ang Biblia dahil nga ayaw nilang malaman ang katotohanan. Baka magbago ang isip nila at magbalik sila sa Panginoon. Yun yung mga bagay na ayaw nila. Kaya nga, mas maigi pa na ang Biblia ay laging nakasarado yan at hindi nila binabasa. At kanilang susundin, yun yung mga narinig nila. At ginagawa nila yun. At iniisip nila yung turo na yun is biblical.
Kung mababasa mo ang Biblia, malalaman mo na yung mga turo na yan is non-biblical. Kaya mas maigi na basahin nyo ng mabuti ang Biblia nang maintindihan ninyo upang hindi kayo malinlang ni Satanas. Ito namang mga pare, instead turuan nila yung mga tao, ituro nila ang pinakakalooban at kautusan ng Diyos at ang salita ng Diyos, iba ang kanilang tinuro. Ang itinuturo nila ay nagpapahamak sa mga tao. Hindi pa rin yan nakapagtataka. Kasi nakasulat yan doon sa Malakayas na ang mga pare ay humihiwalay na sa katotohanan sa Diyos. At ang kanilang itinuturo ay yung mga bagay na nagpapahamak sa mga tao. It's better for you sa inyo ng mga tao na basahin nyo ang Biblia. Buksan nyo ang Biblia nang malaman ninyo ang katotohanan na kayo ay nililinlang. Ngayong panahon na ito, naka-blindfold kayo. Baka pagdating ng panahon, nagigising kayo kung saan doon na kayo sa apoy. Bakit mo hahayaan na ganon yung mangyayari sa inyo? Di ba? Bakit mo hahayaan? Yung mga turo na yan, ang sabi kasi dito sa Panginoon, ang gusto ng Diyos sa atin is to repent our sins. Kung ang isang tao lalayo sa kanyang mga kasalanan at iiwan niya ang kanyang mga kasalanan at magbalik loob sa Panginoon at maglingkod sa Panginoon at magsisi sa kanyang mga kasalanan at magbalik sa Diyos, ang kanyang kasalanan ay patatawarin ng Panginoon at hindi na alalahanin pa yung mga nagawa niya kasalanan noon. Kasi nagiging bagong buhay na siya. Ngunit ang kanilang turo, mababawasan lang ang iyong kasalanan at hindi totally na mawawala ang iyong kasalanan. So kung i-compare mo sa turo ng dalawa na yan, yung turo na yan is demonic. Pag yan sinusunod mo, demonic. Pagdating ng panahon, ang magiging hari mo, demonyo. Ilalayo ka sa presensya sa Panginoon. Bakit? Ang sinusunod mong doktrina, aral at doktrina ni Satanas at hindi ang sinasabi ng kasulatan. Sa ganong paraan, nangangahulugan na hindi ka namumuhay sa kasulatan, hindi ka namumuhay sa salita ng Diyos. Instead, doon ka namumuhay sa mga salita ni Satanas na non-biblical, na pinapaniwala sa inyo ang isang bagay na walang katotohanan. Kung akala ninyo, simpleng ano lang yan, maniwala kayo sa akin pagdating ng panahon. Ang kabayaran, kamatayan, ang demonyo, gagantihan kayo niyan na pinakamasama pagdating ng panahon. So, gumising kayo. Gumising kayo ng mga tao na namumulat o namumuhay sa mali-maling aral, mali-maling doktrina, namumuhay sa kadiliman. No, so, maniwala kayo sa akin. It's better for you not to repent at magbalik loob sa Panginoon at basahin ang Biblia. O kung basahin mo ang Biblia at malaman mo ang katotohanan, hindi ka malilinlang ni Satanas sa kanyang mga taktika. No, so hanggang dito na, no, and God bless everyone. Amen.